Kung gusto mong tumakbo ng mabilis or bumilis ka sa running mo, kailangan mong tumakbo ng mataas or yung mileage mo dapat mataas. Well, I have to agree kasi yung mga Olympians, mga professional runners, mga elite, talagang mahahaba yung mileage or mataas yung mileage per week. Upwards of 80 kilometers. Sabihin na natin, 80, 100, 150, 200, minsan pa nga may nakikita ako around 220, 250. So, ganun sila katindi in terms of mileage. So, sa atin, mga typical beginner runner, mga hindi naman professional runners, siguro sa atin around mga 30, 40, 50, ganun lang. Now, bakit ko to sinasabi? Kasi may mga iba dyan na gustong mag-improve yung running nila. Naisip nila na, sige, mag-add din ako ng aking mileage. Wala namang problema na mag-add ng mileage. Pero ang nagiging problema lang natin dyan, kung yung mileage na dinagdag mo masyadong mataas. Tapos, may isa pang mali. Nag-add ka na ng mileage, nag-add ka pa ng intensity. So typically, yung advice talaga ng mga running coach natin dyan is around 5 to 10% lang ng mileage increase. So kumbaga, kung 50 kilometers, sa 10% ng 50 kilometers, around 5 kilometers lang yung idadagdag mo. Now, yung isang mali na sinabi ko kanina is yung pagdagdag mo ng intensity. So for example, nagdagdag ka na ng mileage, nagdagdag ka na, sabihin natin, galing ng 50, naging 60 kilometers per week ka. Tapos, nagdagdag ka pa ng intensity. So, ang intensity, sabihin na natin, instead of doing one speed workout per week, dinagdagan mo pa. Ginawa mong dalawa. So, pinagsabay mo yung dalawa. Pinagsabay mo yung intensity, pagdagdag ng intensity, pagdagdag ng mileage. So, yung dalawang yan, recipe for disaster. Kasi parehong stress yan sa katawan mo. Maybe kaya ng cardiovascular system mo, ng lungs mo, ng puso mo, kaya naman yung takbuhan, yung ganun. Ganun karaming mileage or ganun kahabang mileage tapos yung intensity. Maybe, kaya. Pero, ang atin kasing musculoskeletal system, yung ating mga buto, kalamnan, tendons, cartilages, hindi ganun kadali na mag-adapt. So, maaring ma-overload yan. At the same time, yung central nervous system mo, siguro at risk ka ma-burnout. At the same time, yun nga, since yung sinasabi kong musculoskeletal system hindi ganun kabilis mag-adapt compared sa ating cardiovascular system, ang maring mangyari is magkaroon ka ng injury or masakit ka, magkaroon ka ng sakit. Yun talaga yung dapat tandaan ng mga runner dyan na gustong mag-improve. Dapat gradual yung approach. Saka, wag mong masyadong isipin na kailangan talaga maging kapareha ka ng iba. I mean, minsan kasi kinukumpara natin yung sarili natin. Lalong-lalo na kung meron tayong kasabayan na nagsimula ng running. Tapos sila masyadong nag-improve na. Ikaw, medyo hindi ganun kabilis yung improvement. So, wag ganun. Instead of comparing yourself sa iba, sa mga kasabayan mo, compare yourself sa iyong sarili a month before, weeks before, o kaya years before. I'm sure makikita nyo naman na nag-improve naman kayo. And at the same time, isipin nyo kung ano ba yung goal nyo. Kung goal nyo is fitness lang, I mean, hindi naman siguro dapat bilisan natin yung improvement natin or hindi naman siguro priority na talagang mag-i-improve tayo na makikita natin na makukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. So, yun. Kung gusto nyo mag-improve sa running nyo, yes, tama na mag-improve or i-increase nyo yung mileage nyo. You have to run more. Pero you have to be mindful na hindi masyadong mataas yung pag-increase.
5 to 10% lang. Tapos at the same time, huwag niyong sabayan ng pag-increase ng intensity.